Okay. Good morning po sa inyo lahat. Ito po ay Tabsong Viewpoint. Dito po sa channel na ito, tinatalakay natin ang about news, commentary, and reporting. So, guys, ang layunin ng ating channel is makapagbigay ng information sa ating mga kababayan, mga Pilipino, at layunin din po natin na magkaisa tayo sa iisang direction. Again, lagi po nating sinasabi dito sa ating channel na ang tanging pagkakaisa natin is dapat may common na direction tayo as a whole nation. Whole nation approach po ang advocacy ng channel na to. So naniniwala tayo na makakapag-move on lang tayo as a country kung ang mga taong bayan naninirahan dito sa ating bansa ay nagkakaisa at hindi nagkakawatak-watak. So layunin po ng channel na to na pagbuklutin yung sambayan ng Pilipino. Yun po ang ating pinaka-goal natin dito sa channel natin. At naniniwala tayo na magagawa lang natin yon pag tayo ay hindi na tayo naging anti or pro na grupo at iisang direksyon na lang yung ating sinusuportahan, which is yung ating bayan. Or yun, sa madalit salita guys, dapat pro-Philippines tayo at naniniwala din ang channel na to na para magawa natin yung iisang direksyon ng pagkakaisa sa ating bayan, dapat ang sinusuportahan natin ay institusyon ng mga mga institusyon ng gobyerno, which is yun po ang pinaka-importante, yung mga tinatawag nating mga offices. Dapat yun ang sinusuportahan natin at hindi dapat tayo, naniniwala din po ang channel na to na para magawa natin yon, yung isang direction na yun, dapat hindi tayo sumusuporta dun sa mga tinatawag natin na political personality. Again, yung pong pagsuporta na yan sa political personality ay nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng ating mga kababayan. Kasi nga nagiging polarized tayo kasi nga napapansin natin guys na ang mga political personality ngayon is gumagawa sila ng effort para yung support yung taong bayan ay mahati at makuha nila yung suporta. So kaya nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na political family, dynasty, clan, etc. So yan po ay para sa channel na to, hindi siya nakakatulong sa mabilis na pag-unlad ng ating bayan. Kasi nga dahil po dyan sa mga pagsuporta na yun sa political personality is nadidivide tayo. So, ang tendency po, once na nagkaroon tayo ng division sa ating populasyon, tayo mismo na mga taong bayan, nagkakaroon tayo ng mga hidwaan sa isa't isa. So, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na political divide. So, mapapansin po natin yan sa social media, yung mga pamilya is nag-aaway, magkakaiba na sinusuportahan na political personality. Again, para sa akin po, yung pong pagsuporta na yan dun sa mga political personality na yan, yan po yung nagiging sanhi ng hindi makapokus yung gobyerno sa layunin na makapag-focus dapat sa pagpapaunlad ng ating economy at mag-attract ng investor, etc. Mga ganyang bagay, yung mga simpleng bagay. At natutuon po yung effort ng gobyerno kung paano nila papakalmahin yung publiko. So ibig sabihin, naniniwala po itong channel na to na bilang tulong po sa ating gobyerno para mas makapag-focus ang gobyerno sa pagpapaunlad ng bayan, which is yun po ang pinaka-importante. Kasi once na nakapag-focus po ang ating gobyerno sa pagpapaunlad ng bayan, tayo din ang makikinabang nun yung taong bayan. Kasi syempre pagka umunlad ang ekonomiya, so magkakaroon tayo ng maunlad na pamumuhay. So magbe-benefits po tayo. Ngayon, hindi po magagawa ng gobyerno yan kung tayo po ay laging mag-aaway. Magkakaroon tayo ng anti-government sentiment or pro-politician personality na pagsuporta. So nagkakaroon tayo ng division. So makikita po natin yan na hindi maganda ang nagiging epekto niyan sa ating bayan. Kasi pagka ganyan po tayo, laging divided tayo as a nation. Magkakaroon po yan ng bigat doon sa natin sa gobyerno, which is hindi siya nakakatulong. Like for example, sa ngayon
nararanasan natin yung gobyerno ay wala na siyang ginawa kundi magdepensa doon sa mga batikos ng mga tinatawag nating political personality. So nauubos ang panahon ng gobyerno doon sa pagsagot doon sa mga ibinabatikos, which is sa tingin ko naman dapat, again, may limit po dapat kasi ang pagbatikos eh. Ang ibig sabihin ng may limit ang pagbatikos is to the point na yung paraan ng pagbatikos at yung ibinabatikos dun sa pamahalan ay wala ng basihan at ang intention na lang ay masira yung effort ng gobyerno. Yun po yung aking tinutukoy dito na mga pagbatikos. Actually, ang pagbatikos po, healthy yan kung constructive criticism yung ginagawa ng ating mga political personality na anti-government. Yan po ay healthy healthy na pagbatikos. Again, ang nangyayari po kasi ngayon, every time magkakaroon ng pagbatikos ang isang political personality, tapos yung mga sumusuporta dun sa political personality, nai-impluwensyahan nila, which is sa tingin ko, hindi siya nakakatulong sa ating pag-unlad ng bayan. Again, yun ang layunin po ng ating channel ay baguhin yung ganong sistema. Although napakabigat kasi lumalabas po talaga na napaka-politicized na ang environment sa social media. Masyado na tayong na-divide. Nagkaroon tayo ng malawakang division sa ating populasyon. So napakatindi po ng goal natin na ayusin, which is nag-uumpisa pa lang po tayo. Kaya sa tingin ko po, sa mga nakakapanood nito, kinakailangan po nating baguhin na yung mindset natin. So hindi na kasi nakakatulong yung patuloy na siraan, yung paninira at siraan sa atin mismo mga kababayan. Nagmumula yung mga paninira kasi nga na-amplify yan yung tinatawag nating fake news, disinformation at false narrative. So again, napakalaki po ng ating mga dapat baguhin, which is itong channel na po ito, na yun ang ating goal ng ating channel. So di ba? So again, kinakailangan po natin na yung information na ito ay maipa-disseminate natin sa lahat ng taong bayan para mabago na po natin yung mindset natin, kasi dapat baguhin po natin yung mindset, kasi ang pinakakilang kasi po dito is yung pagsuporta dun sa political personality. The moment na mabago natin yung mindset ng ating mga kababayan at yung kanilang mindset na pagsuporta sa political personality ay mailipat doon sa institution ng gobyerno, ay sa tingin ko po doon pa lang mag-uumpisa yung tunay na pagbabago ng ating lipunan. Kasi mapapansin po natin yung mga political personality na yan, yung kanilang ginagawa ay hindi na po nakakatulong doon sa stability ng ating bansa. Bagkus ito ay nakakasama na siya. Nagkakaroon na siya ng repercussion doon sa paglago ng ekonomiya at pagkakawatak-watak ng sambayan ng Pilipino. Kaya dapat po ma-realize ng ating mga kababayan na yung pagsuporta sa isang political personality ay hindi nakakatulong sa pag-unlad ng bayan. Kasi nagdi-divide lang tayo, guys. Paulit-ulit tayo dito. Although gusto kong paulit-ulit na isabihin ito sa inyo kasi nga yun kasi yung nagiging punot dulo ng marami po kasi nagiging cause pag nagkaroon tayo ng division sa ating sambayan ng Pilipino. Nagkakaroon tayo ng mababang pagtingin dun sa gobyerno. Ang nangyayari, nawawala ng focus yung gobyerno at hindi niya maipatupad yung mga dapat na ipatupad na policy. Kasi nga sinisiraan ng mga anti-government political personality. So again, naniniwala po ang channel na to na ang tanging pag-asa talaga natin ay yung pagkakaisa ng taong bayan. So although mahirap siya kasi nga sobrang lala na po ng ng sitwasyon natin ngayon, mahihirapan tayo, naniniwala po mahihirapan. Pero sa tingin ko po, pag lagi po tayong nagkakaroon ng hope, yan po ang hindi dapat na mawala sa atin, yung pag-asa na one day mababago natin yung mindset ng ating mga kababayan at magkakaroon siya ng iisang direksyon yung ating sinusuportahan. So naniniwala ako na one day po
pagpatuloy natin gagawin itong ganitong mga pag-share or mga advocacy sa social media, naniniwala po ako na makakamit din natin yan. Gradual improvement na sinasabi natin. So again, yun po yung ating may share natin ngayon. Although babanggitin ko na din po kasi yun isa nga pong rason kung bakit tayo nagkakaroon ng poverty perception, perception, yung poverty perception na tinatawag, yung kasi dun sa latest survey guys nung 2024 poverty rate na pinoproject ng gobyerno is 13.6% na mas mababa compare dun sa 2023 na projection na 15%. So actually malaki pa rin po yung yung latest survey po ng ng 2026. So sinasabi nagkaroon ng pagbaba ng 11% na mangyayari ngayong 2026, pero dun sa pinaka-latest na survey po, 63% ng mga pamilyang Pilipino ay ang paningin nila sa sarili nila is mahirap sila. So yun po yung gusto kong ipaintindi sa lahat, na once na nagkakaroon po tayo ng division at na nagkakawatak-watak tayo at hindi tayo sumusuong sa iisang direksyon, nagkakawatak-watak tayo, tumataas po yung insidente ng may hirap dito sa bansa natin. Actually sa ranking po natin ang Pilipinas ay pang 73 sa pinakamahihirap na bansa sa buong mundo. So yan po ang gusto kong talakayin kung bakit tayo naghihirap, bakit nananatili tayong mahirap. Actually mahaba pong talakayan yan yung pag-discuss about ng bakit ang Pilipinas ay nananatiling mahirap at yung mga karatig bansa natin ay umuunlad na pag-iiwanan po tayo. Marami pong rason yan. Ang isang pinakarason po niyan ay yung political system natin dito sa Pilipinas. Again, nagkakaroon po kasi tayo ng pagkakawatak-watak bilang sambayan ng Pilipino, at ang isang reason po yan, ang dito po sa Pilipinas ay masyado tayong politically divided. Okay, nagkakaroon tayo ng political division at na pagkakawatak-watak. Yan po yung isang nagiging cause ng poverty incident dito sa Pilipinas. Kaya sa tingin ko po, dapat baguhin na natin yung mindset natin. Yun lang po yung tanging paraan para makamove on na tayo dito sa poverty incident na ito ng Pilipinas. Kasi nga, yung pag-aaway ng mga political personality sa atin, hindi po yung nakakatulong sa pag-unlad ng bansa. Bagkus tinitingnan ito ng mga ibang bansa na yung stability ng bansa ay mahina kasi dahil sa pag-aaway ng mga political personality na yan. So again, para mabago po yung perception ng ibang bansa na ang Pilipinas ay hindi worth na mag-invest kasi nga hindi tayo stable na bansa dahil lagi nag-aaway yung mga political personality natin. So yun po ang dapat nating baguhin. Dapat stable po ang ating bansa. Paano natin magagawa yan? Pag tayo mga mamamayan ay nagkaisa na at hindi na tayo sumusuporta sa mga political personality. Again, dapat ang susuportahan lang natin ay mga institusyong panggobyerno. Yung office of the President, Office of the Vice President, Legislative Congress. Pero yung mga nakaupo po dyan, ang pagsuporta natin lang dyan ay hanggang sa pagboto lang, pagcast ng ballot. Yun lang po. Hanggang pagdating po doon, wala na tayong gagawin kundi mag-monitor tayo doon sa kanilang performance. At pag nakita natin na hindi sila nagpe-perform according sa inaasahan natin, dapat tanggalin na natin sila at palitan natin ang mas deserving na kandidato. Yun lang po yung nakikita nating paraan para mabago natin yung sitwasyon ng ating bansa pagdating sa politika, ekonomiya at saka yung taong bayan. So yan po yung ating mensahe ngayon. Ngayon po ay Black Saturday. So sana po magkaisa tayo sa tunay na pagbabago.
At naniniwala ako na ang tunay na pagbabago ay nag-uumpisa sa ating mga mamamayang Pilipino, yung pagkakaisa sa isang direksyon. Yun lang po ang share natin ngayon at maligayang araw po sa inyong lahat at Black Saturday po ngayon at good morning po sa inyong lahat. Okay? At maraming salamat po sa inyo at again, sa mga may gusto pong i-comment dyan, i-suggest, isulat lang po ninyo sa ating comment section at yan po ay babasahin natin. At again, sa inyong lahat po maraming salamat at sa inyong lahat dyan. Peace.